Pero sana naman, yung mga advice nyo naman kay, sa dati kong beneficiary, ayusin nyo naman. Ayusin nyo naman po yung mga advice ko sa dati kong beneficiary. Ginawa nyo pa ng YouTube. Saka, katatapos na nung issue, pinagawa nyo ng YouTube. Pambira naman to. Maring sasabihin ng iba na yung mga ginagawa ngayon ni Kalinga Prab, parang pinapalabas niya na concern pa rin siya kay Beyonce dahil dito sa isa niyang latest content or live na kung saan may title na may ipapatulpo ako. No, yun po yung live niya. Na may mga part doon na nagpakita ng kanyang kahit papano pagpapahalaga pa rin kay Beyonce at yung mga paliwanag niya about sa mga pangyayari. So, yung iba dyan, siyempre, isipin, para maging mabango, maipakita ni Kalinga Prab yung kanyang panghihinayang kay Beyonce. So, yun yung kaiisipin ng iba. Pero, tingnan nyo po yung punto ng mga sinasabi niya rin. No? Huwag nyo pong isipin yung gano'n, lalo na doon sa mga galit kay Kalinga Prab. Kung gusto nyo pong maunawaan, ganun po yung isipin niyo. Yung punto nung sinasabi. Pero kung galit kasi kayo sa isang tao, well, regardless kung ano man yung sabihin niyan, mali na sa inyo. Bihira pa yung mga tao makikinig doon sa sinasabi nung kinaiinisan nila. No? So, dito po sa mga ginawang ito ni Daddy Frank, ni Kalinga Prab, para sa akin, nanduron pa rin yung concern niya kasi aminin natin sa hindi, no? Yang mga yan, nung tinulungan ni Kalinga Prab yan, nanduroon po yung intention niya na mapaig yun. And of course, nagkaroon po yan ng talagang banding. No? Talagang nakilala nila yun isa't isa. So, mayroon lang talaga mga bagay na mayroon kayong hindi mapagkakasunduan. Pero for him, no, bilang nag-manage, nakita yung kahalagahan nila, hindi po maiwasan na mayroon po talagang genuine concern niya. Yung iba mag-iisip nga. Kasi nga, may iba silang intention. May iba silang gustong gawin. May iba silang agenda. Okay? So, yan po yung tatalakayin ko or aking bibigyan ng reaction sa content ko na to. At kung bago nga po pala kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa akin mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At always po, matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So may ilang punto po doon sa live stream ni Kalinga Prab na aking bibigyan ng reaction. Ito po ay opinion ko, no, na nakabase lamang sa aking naunawaan. Okay? Hindi po ito paninira at hindi rin po ito pang-iinsulto. No? Take this as a constructive criticism or as your part, no, ng inyong pwedeng gawing reference to analyze yung talagang nangyayari sa community. Okay? So allow me to play some portion ng live ni Kalinga Prab. Guys, di ko po hangarin na dito si Beyonce, po. Kasi ako po mismo di ako sang-ayon sa mga below the belt na banat po kay V. No? Huwag naman pong ganun. Sa issue lang po ta. Ayun. Okay? Sino yung pinapatungkulan? Nagalay mga rap dyan? No, yung mga below the belt? No? Siyempre, si Sir Virana. Alam naman natin mga banat ni Sir Virana. Yung mga binibitawan niyang salita. Yung pang-iinsulto niya. Yung pagsasabi ng kinukuto. Burikat. Diba? 13 years old pa lang. Na barbecue na. Alam na natin lahat kung sino yan. And even not Beyonce. No? Kahit yung iba, marami siyang sinasabi na kung ano-ano. Which is hindi naman ang maganda. Masyado nang wala sa topic yun. Hindi siya issue na dapat pinag-uusapan. Diba? Ano ba yung issue ni dito na ginawa ni Beyonce? Patulpo siya, pinatulpo niya si Bal Santos Matubang. Pero si Edu yung sinasabi niya man. Diba?
So, hindi lang po ito para kay Sir Birana, sa lahat po, no, ng mga nagko-content na pag wala nang masabi, kung ano-ano ng mga malalaswang salita ang ginagamit. Yes, that's your right, but remember, no, may nanunood po sa inyo. Be a responsible content creator. Yun po yung sa akin dito. And it doesn't show na kayo ay may utak kapag gumagamit na kayo ng mga walang kwentang salita. No? Nagmumukha po kayong katawa-tawa. At hindi po kayo lalong paniniwalaan. Ano po kinalaman ng mga sinasabi niyo? Pasensya na kay Sir Birana, no? Okay? Karapatan nyo yan, oo. Kasi channel mo yan. Pero sino po ba yung taong inyong pinatutungkol? Di ba? Hindi po ito sa pagsang-ayon, no? Hindi ko po kinakampihan si Kalinga Prab. Kasi kahit ako, bago pa sinabi ni Kalinga Prab yan, yan ay yung observation ko kay Sir Birana. No? Kahit na ganun kayo, kung ganun kayo mag-vlog sa politics, no? Bahala po kayo, pero mali pa rin po yun. No? There's a proper way in expressing what you feel or your frustrations from anyone. But focus on the issue na gusto ninyong bigyan ng pansin. Hindi po sa physical na outlook, hindi po sa pangbabastos. Kasi nonsense po yung mga yun. Ayan, coming from Kalinga Prab, Sir Birana. Hindi man kayo minention, pero kayo po yun. Kasi kayo lang po yung gumagawa ng ganong pang-iinsulto na sobra below the belt. Kahit ikaw may pagkukulang din kay Biancy. Ano po yung pagkukulang po? Ano po yung pagkukulang ko kay Biancy? Unang-una, di po ako nagkulang sa paalala. Kahit off-cam, sa chat, di po ako nagkulang dyan. Ano po? Kahit basahin niyo po yung convo namin sa sa chat namin dalawa, talagang ako po sobra ang ko sa kanya talaga, paalala. Kasi concern ako sa kanya before mangyari ang lahat. Sobra talaga. Kasi ayaw ko talaga siyang mawala din talaga sa natin, sa community natin. Okay? Alam nyo, yung mga ini-issue naman ngayon kay Kalinga Prab and even kay Bal Santos Matubang is yung pera. Yun naman yun eh. Aminin na natin. No? It's about the money. Coming from the sponsor and the revenues. Yung kinikita. Yan yung issue ninyo kay Kalinga Prab and sa lahat ng mga nagcha-charity vlogging. No? Kasi nagcha-charity din naman si Kalinga Prab eh. Iba nga lang yung focus niya. No, more on sa mga kabataan. Di ba? Yun yung focus niya. Kasi, kung concern kayo dyan sa mga beneficiary niya, mas concern siya dahil siya yung may hawak, siya yung nag-aalaga, siya yung sumusuporta eh. Di ba? So, in terms of money matters, dyan kayo may problema. No? Maaring may problema kayo dyan kay Kalinga Prab. Pero, in terms of guiding all the angels, no, kay angels, sigurado ako nanduroon yung concern ni Kalinga Prab. No? Kasi tinutulungan niya nga yan. Hindi niya pwedeng pabayaan yan, lalo't minor de edad yan at may mga magulang. Ano ba ang ginagawa ni Kalinga Prab pag umaalis na sa kanya? Di ba pinababayaan? Ngayon, sinasabi niyo, pinabayaan niya nga, tinitira naman ng mga vloggers niya. Eh, ano bang magagawa ni Kalinga Prab? Kaya nga ngayon, nagtanggal na sila ng si Bal Santos eh. Diba? Wala na siyang mga reactor. I don't know about Kalinga Prab. Pero ang point ko rito, hindi niya pababayaan yan. Lalot na kumikita. Di ba? O, si Biancy, malaki ang ipinasok na pera nga kamo ninyo kay Kalinga Prab. So, aalagaan niya yan. Pero, ang punto rito, more than the money, is, willing siyang ipakita yung combo. At kinakausap niya. Di ba? Yun yung hindi ninyo matanggap. No? Kasi nga, ang isip ninyo, kumikita si Kalinga Prab.
sige, sabihin na natin kumikita si Kalinga Prab sa kanila. So mas lalo niyang aalagaan, iingatan niya mga yan at i-advise niya. No? Ano ba yung mga sinabi ni Mide? Kaya ayaw niya na malapit masyado sa sponsor kasi bandang huli nawawakwak, which is what happened to Erica. Di ba? Coming from Serbirana, if that's true. Bakit ayaw paggawa ng channel? Mahahati yung attention nyo. Nag-aaral kayo. The main purpose kung bakit kayo tinulungan ni Kalinga Prab para makapag-aral kayo. At in return, di ba, anong dapat nyo gawin? Magsumikap kayong matuto, mag-aral, makapagtapos. So, gagawan kayo ng channel, additional responsibilities yun. Di ba? Iisipin ninyo, kasi ayaw ninyong mahatian siya ng kita. Nandun na. No, part yun. Pero ano po ba yung reason kung bakit sila tinulungan ni Kalinga? Because of their situations in life. And the eagerness of this beneficiary to finish their studies. Diba? Yung makapag-aral sila. Di ba? Kasi yun naman yung totoo eh. Kaya sila tumulong eh. And of course, mapabahayan, mapaigi yung buhay nila. So in return, di ba, mag-focus ka sa pag-aaral. Tigilan mo muna yung mga vlogging. Eh hindi naman sila habang buhay na pinipigilan, di ba? Siyempre, inaaral din yan ni Kalinga Prab. Dahil siya nga yung manager ng mga yan eh. No, hindi po kailangan laging naka-expose. Totoo po yan. Para po mga artista yung mga yan. No? Lalo't maraming follower. Ayaw ni Kalinga Prab na ma-overexpose. Yun. Party po yun. No? Part ng strategy yun para masabik yung tao. Pero the concern is still there. Makapagtapos, ma-guide sa tamang daan, maibigay yung gusto, and ultimately, di ba? Guminhawa yung buhay. Lock nyo na yan sa ano kasi yung mga sinasabi ng gugulo lang naman. Wala namang laman yung sinasabi. Pang bata yung argumento. Pang grade 3. Pang grade 3. Tapos pag wala nang masabi, babanatan ka na sa physical. Ibabanat na sa'yo yung sa physical. Yung ginawa kay Marciano. Parang away bata eh. Tatawa ko eh. Okay? Ang pinapatungkulan niya dito, si Kapisot, no? Ano nga eh, anti-kalingap nga eh. Di ba? Alam naman natin, against siya sa ginagawa. Okay? Yung ginagawa ni Kapeso, well, part yan, content creator siya eh. Di ba? Kritiko siya. Diba? Kritiko siya. Maaring yung iba may punto. But, yung iba naman kasi, medyo, yun, totoo, no? Pangbata na yung ibang argumento, paulit-ulit na lang ba? Na alam mong kahit mali na, kailangan sang-ayunan mo pa rin para magmukhang. Kasi nga, against ka. Di ba? Hindi mo nakikita yung magandang ginagawa. Okay? Ang pinaka hindi maganda is yung nagbabody shaming. I don't know kung sino ang nauna sa kanila ni Marzano, no? Na nagbabody shaming. Eh, para sa akin kasi, kahit ako, hindi ako sang-ayon sa ganun. Hindi ako sang-ayon sa kasi, hindi naman dito issue yung itsura mo eh. Di ba? Kaya ka nagko-komento dahil may nakita kang mali sa ginagawa ng mga tao sa paligid or doon sa community na yun. So, yun yung nire-reactionan mo. Ngayon, pag may sumagot sa'yo, mayroon siyang ipinunto, may issue siyang pinunto sa'yo, di ba dapat yun yung pag-usapan niyo? Hindi nyo dapat pag-uusapan kung malabak ho ang ngipin, kung ano-ano pa, di ba? Kasi hindi na part yan. At kapag nasa ganung argumento na kayo, personalang atake na yon. So, nasaan na yung issue ninyo? Na-resolve niyo ba yung issue hindi nyo napag-uunawaan? Wala. Hanggang sa lumala ng lumala. Hanggang sa idamay nyo na yung mga kapamilya ninyo, asawa ninyo, anak ninyo, kapatid ninyo. So, wala na. Pareho na kayong nagmumukhang bastos. Diba? At yan yung mga dapat na hindi na sinusuportahan. Pag mga ganyang klase na yung vlogger na personal ng nag-a-atake. Sa issue,
go ahead, no? Magdebate kayo. Pero kung nonsense na yung issue na pinag-uusapan, bakit nyo pa po? Hindi ko po sinasabi na nonsense yung mga sinasabi ni Kapeso. No? Maybe there are points na dapat din nating tingnan. Di ba? Katulad po ng sinasabi ko sa inyo, kaya nga po wala akong kinakampihan eh. Dahil kahit pa paano, both side, mayroong nagagawang mali yan. No? Hindi po lahat tayo perpekto sa ginagawa natin. So mayroon at mayroong magsasablay dyan. No? Yun yung sa akin. No? Kaya wala akong kinakampi. Katulad ng ginagawa kong ito. Yung sa akin, ang hindi kasi maganda, yung nang body shaming ka na at ini-include mo pa yung mga taong wala dito sa social media. No? Kung may argumento, pag-usapan. Di ba? Ngayon, kung wala na, bakit niyo papatuloy? O ba? Yun po ay opinion ko lamang. Ano? Mga advice nyo naman kay, sa dati kong beneficiary, ayusin nyo naman. Ayusin nyo naman po yung mga advice ko sa dati kong beneficiary. Ginawa nyo pa ng YouTube. Saka, katatapos na nung issue, pinagawa nyo ng YouTube. Pambira naman to. Ito yan. Kung sino man po yung advisor ni Vianzay, no? Yung pagkikreate ninyo ng channel, no? Kung mayroong nag-advise kay Vianzay, no, na mag-create ng channel, maling-mali po yun. At kung si Vianzay man ang gumawa nun, mali yun, iha. Kasi pinangangalandakan mo na ayaw mo na sa SOCMED, gusto mong matahimik na buhay. Pero bakit ka nagkaroon ng channel? Diba? Bakit ka nag-create ng channel? At bakit sinasabi mo ngayon na gusto mong ipagtanggol yung mga magulang? Yung pagsasabi mo lang na gusto nyo matahimik, no? Ayaw nyo nang madrag kayo sa any part na social media. Ang iniisip ng tao, titigil na po kayo sa pagsa-social media. Totally aalis kayo sa SOCMED. Diba? Kaya nga kayo nagpatulpo eh. Diba? Dahil yun yung hangarin ninyo. Gusto nyo matahimik kayo. Tapos, magkakaroon ka ng channel. What's the purpose of your going to tulpo? Diba? So ngayon, piyesta. Lahat nagko-content. Lahat may sinasabi. At ngayon, kahit anong sabihin sa'yo, wala ka na magagawa. Kasi, content creator ka na. May channel ka na eh. Huwag mo sabihin na ginawa mo lang yan. Eh, may mga kumakalat ka pa ngayon ng mga messages. If that's really you. Na kaya ginawa mo yung channel to protect your family. To defend your family. Diba? So, kaya nga, totoo yung sinasabi ni Kalinga Prab dyan. Kung sino man po yung nag-advise, sablay na sablay po yung ginawa ninyong pag-advise. Mas lalo nyo pong binaon, no, si Vianzay sa kaguluhan ito. No? So, yung pag-uusap, kung may pag-uusap man na magaganap, no, between Bal Santos at Vianzay, wala na po yun. No? Wala na po yun. Unless talagang ituluyan mong hindi gamitin yung channel at sabihin mo na hindi ka na mag-vlog. Di ba? Kahit na po good vibes pa yung content mo dyan, lihis sa issue ng community, knowing na meron ka pong channel, everybody now is authorized to react, no, to comment on all of your content. Kahit po yan ay hindi na parte ng Kalingap ang content mo. Okay? For you having a channel, it's a ticket for everyone to say what they want against you or in favor of you. Ganon yun, Vianzay. And doon sa mga nag-advise sa akin. Kaya po, maling-mali po talaga. No? Kumbaga, season hunting ngayon ni Vianzay. Yun po yung reality. No? So, wrong advice. Hindi po napapanahon na ginawa nyo ng channel si Vianzay or gumawa ng channel si Vianzay. Okay? Yun lang po yung gusto kong share sa content ko na to. And always po, matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. No? So, hanggang dito lamang. Maraming salamat.